Po. Ayan, wait lang. Tatanungin natin sinong Lancy. Bakit 80% ang tari niya? Ang million-dollar question. Yan. Okay. Well, anyway, tari, no? At saka yung conditioning, doon nagtatalo yung mga tao. Pagka ano daw, pag hindi maganda raw yung conditioning, hindi daw mananalo yung ano. Pero, sa isang question naman, sa tari, pagka walang talim yung tari, kahit anong galing ng manok mo, hindi rin makamatay. So, ang pumapatay talaga, yung tari. That's why, ang magic word doon, dapat matalim yung tari mo, maganda yung angle ng tari mo. No? Pag, tama doon sa deformity ng manok na tinatarian mo, ma-counter mo. Kaya ang sinasabi ko palagi, ang 80% ay nabilong yan sa tari. Kasi kung walang tari, hindi makamatay. Hindi ka mananalo. Just like sinasabi mo na, okay, yung manok mo na naka-prepare ng maayos, o magaling na manok, huwag mong lagyan ng tari, lagyan mo itong hindi naka-prepare. Ng tari. Tingnan natin kung sino manalo. Hindi naka-prepare, pero may tari siya. Tingnan natin kung sino manalo. Kaya 80% dapat 80% ang ano dyan, yung percentage kung i-ano mo doon, i-measure mo. Kung sino ang pumapatay, yung tari ba o ang conditioning. Kasi yung manok kasi, kahit hindi mo ihanda yung dalawa, tarian mo, ilaban mo dyan, may papatay. So, tari talaga. Kahit hindi siya nakahanda. Kausap ko. Ang tawag nila doon, yung mananari daw. Ito daw ang profession na tinatawag na unpaid profession. Kasi pagka nanalo ang manok, ang galing ng manok, ang galing ng naghahanda ng manok. No? Wala yung mananari. Pagka natalo, daming palo na hindi nagkakat ang manok, sasabihin, walang hiya naman yung mananari mo, batuta ata yung tinari. So, tinatawag ng Amerikano yan na unpaid profession, yung mananari. Kasi walang credit sa kanya palagi. Nandun lang yan sa manok at saka handler. Yan. 80% dapat. Maraming salamat.